And we are live. Alam nyo, ano pong araw ngayon eh. Ako po ay sandali lamang po. May inaayos lang ako. Okay. Ngayon po ay Sabado de Gloria. Share. Ang daming live. Yama, tingnan mo itong live natin. 3. 2 Facebook, 1 YouTube. Ayos lang. O, kayong mga nasa Facebook dyan, punta kayo sa YouTube channel ko ha, para dito ko sa YouTube babasahin yung mga comment. Alright. Partida. Cellphone lang ang gamit natin. Wala ko. Anong... Picture mo ako dito ako sa likod. Yan. Ang lakas eh. Ayan. Ayan, magre-report tayo sa ating mga taong bayan. Ayan. Okay. Yun po, at Sabado de Gloria po ngayon. Pero natutuwa po ako at meron po kasing tumawag sa akin ngayon na from Zamboanga. Oh, yung mga taga Zamboanga, hindi na kayo maghihirap. Mabigat ito. Sobrang bigat po nito. May video to? Pero po. Can you play the video? So, yung pong mga na dito sa ating Dindo Arroyo, kumusta? Alright. Magandang hapon. We are live. Bakit nawawala ang Facebook ko? Ay, Diyos ko, hindi ako makapag-live kay Facebook. Share. Ayan. Mga kapatid, ako po may papakita lamang sa inyo. So, ito po. Pakinggan niyo po. O ito, china-challenge ko si Leo Marcos. Naamon ko siya. 10 ng mga kasama ko. O. Leo Marcos. O, ito para sa inyo. O. 10 ng mga kasama ko. China-challenge kita. O. Yan. Yan. Leo Marcos, tingnan mo. O. Itong bigas na to, tone-tonelada yan. Para sa mga kababayan ko yan, sa lungsuran. Inaantay ako doon. O. Tingnan mo. O. Leo Marcos, yan. Anong masasabi nyo kay Leo Marcos? Challenge yan. Challenge kita, Leo Marcos. Challenge ka namin, ha? 10 mga kababayan ko. Itong bigas na to, nakita mo, mula doon sa baba, oh. Oh. Yan. Yan. Yan lahat. Para sa mga kababayan ko yan sa lungsuran. Saan lungsuran? Ina-challenge kita, Leo Marcos. Zamboanga. Sana, inahamon kita yung tulong mo galing Luzon, Visayas. Makarating dito sa amin sa Zamboanga. Yan. Tagay nyo na yan. Oh. Leo Marcos, idol, love you. Zamboanga to. Ito mga goods para sa mga kababayan ko. Yan sa lungsuran. Ito si Kagawad Albert. Yan. Oh, Kagawad Albert. Ilan libo to? Oh. Ano pangalan niya? Yan, di sa inyo. Hindi po. Tayo, marami pa nangangailangan sa atin ng tulong doon sa lungsuran. Amunin mo si Leo Marcos, anong masasabi mo? Gwapo lang ako. Yon. Yan. Wapo lang daw siya.
Sige, sige. Yan, yan. O, yan. Sana yung tulong mo makakarating sa amin dito sa Zamboanga City. Lalong-lalo na sa Lunsuran. Super ka, idol. Sikat ka dito sa amin. Ikaw ang inspirasyon namin. Wow. Kaya kayo dyan, mga mayaman, magsilabas na kayo. Kain nyo na kami. Ito, grupo namin to. China-challenge ka namin, Leo Marcos. Yan. 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 Ako pala si Pogi. Ang tawag nila. Yan. Yan. Oh. Tingnan nyo. Nagkaisa kami dito sa Zamboanga. Oh, yan. Mga kasama ko yan. Yan ang mga 3 kilo sa Zamboanga, Leo Marcos. Ikaw, akro ka. Kami mga Taugama. Pero sa panahon na to, walang prat-prat. Wiwi, naswan. Wow! Napakagaling ho ng taong ito. At tingnan nyo, isinantabi ho niya yung kanyang fraternity. Siya ho ay Taugama. Ako ho ay akro. Ang sabi niya, maliwanag na maliwanag. We heal as one. Isang tabi natin yung, tingnan niyo po yung taon to, ibinaba niya. Alam mo natin na ang Alpha Kaparo at ang Taugama, simulat sa pool, ay nagpapaligsahan ho yan. Opo, lalo na ng mga kabataan natin, kami ho'y nagpapaligsahan. Kami magaling na organisasyon, kami magaling din. Madalas po kami dating masangkot sa suntukan. Pero dito ho, tingnan nyo, kung hindi ako nagkakamali, yung edad niya ho na yun, ay nag-matured ho talaga. Sa Zamboanga po yan, ito po, sabi niya, challenge accepted, FLM Fever, Guapings Camins Jr. Si Pogi po yan. Ang palayaw niya is Pogi. Guaping Camins Jr. alias Pogi. Relief goods, house to house, 3,000 kaban of rice, Barangay Lunsuran, Zamboanga City. Sabi niya, thank you, city government support. Ayan po. 3,000 kabang bigas. Yung kanila pong ipinamigay sa Zamboanga City. Alam mo, Pogi, mabuhay ka, no? One of these days, I will be there and I want to have coffee with you. Itong mga taong ito ay talaga pong sila yung nakakatabaho ng puso. Ayan ho yung aking sinasabi. Sabado de Gloria po ngayon, pero nakita nyo, may tumanggap po ng challenge ko. Ito po ay mga founder ng Treskilyon o ng Taugama. Pero sa kabilang dako, sinabi ho niya, Taugama ako, akro ka. Pero dito, kalimutan natin ang prat-prat. Magkaisa tayo, to heal as one. Ibig ko sabihin, yun nga po yung akin sinasabi, mga kababayan at mga kaibigan. At dapat po sa panahon natin ngayon ay isinaisantabi natin yung ating mga ego, yung ating mga pride. Tayo po ay magtulong-tulong at magsama-sama. Ipakita po natin yung ating kalakasan sa ating kalaban. Ang kalaban ho natin ay si COVID-19. Dapat yung mga bala natin pinagsasama-sama natin. Nire-reserve ho natin yan para ibanat lahat dito kay COVID. Alam niyo po, tayong malayang mamamayan, tayo ho ay binigyan ng ating lipunan ng kalayaang gawin natin ng ating kagustuhan. Ngunit kapag po sa katulad ng panahong ito, kung kinakailangan ng ating kalayaan ay pigilan para po tuluyang gumaling ang ating bayang nasugatan, sinugatan ng epidemyang tumama sa ating bansa o sa buong mundo, dapat po tayo nagkakaisa. Dapat po tayo ay nagsasama-sama. Meron lang po akong panawagan diyan kay Mayor Tumang at saka kay ex-Mayor Canlas. Ako po ay nangako na magbibigay ng 5 tonelada kay Mayor Tumang
at kanya daw pong tatapatan. Mayor, bigas ho ay darating dito sa aking bodega sa Maynila. Ako po ay nakikiusap sapagkat ako ho ay walang passes. Hindi ho ako makakarating diyan sa bayan ng Mexico. Siguro po papasyalan na lang po kita after COVID. Kung nakikinig po ang mga taga Mexico, Pampanga, pakiparating po kay Mayor Tumang na pwede niya pong pick upin ang bigas, makipag-coordinate sa aking tauhan. Pwede niya na pong pick upin ang bigas dito sa aking bodega sa Maynila. 5 tonelada po yun. At para po dyan kay ex-Mayor Canlas, dyan sa Nuestra Señora del Pilar daw po, Sir Digos, ako po ay nagkukumit ng 5 tonelada sa inyo. Kung maaari po sana, kayo na po ang maghanap ng truck na magsasakyan ng inyong mga bigas. Ayun po, nananawagan ako. Sana makarating po itong aking sinasabi sa kay Mayor Tumang ng Mexico, Pampanga. Mayor, nagkukumit ako sa iyo ng 5 toneladang bigas. Baka po pwede, kayo na ho ang magpakuha dito sa aking bodega. Lagyan nyo lamang po ng tarpaulin at pakipirmahan po yung letter na kayo nga po yung official na sulat ng Mexico, Pampanga, para naman po pagdating dito sa bodega ay nakasaad po ron kung sino po yung pipick up. Para po alam ng aking mga tauhan na dapat po ako mag-release. Kasi baka may pumila lang na truck, baka sabihin ho yung pangalan ni Mayor Tumang, mabigyan ho at sa iba ho mapunta. Alam nyo naman iniiwasan lang ho natin yung mga mapagsamantala sa panahon ng epidemyang ito. Dapat po tayo nagtutulong-tulong. So yun po, Mayor Tumang, kung maaari po sana, kayo na ho ang bahalang magpa-pick up dito sa aking bodega. Makipag-coordinate na lamang po kayo kay Bricks, dun sa aking isang tauhan, para pick upin yung 5 toneladang bigas. So sa mga nanonood po dyan sa taga Mexico, pakiparating po kay Mayor na pwede na ho niyang pick upin. Pagkatapos nitong mga Martes po siguro, ng umaga, tawag po siya para ma-pick up niya po yung 200 kapat. Yung 5 tonelada, sorry. 5 tons of rice. Opo. Kay Sir Digos Canlas, yung former ex-mayor, Sir, ulitin ko po, wala ho kasi akong passes. So ayoko hong i-violate ang ating saligang batas or ang ating enhanced community quarantine na ipinatutupad ng ating gobyerno. Pero hindi po nangangahulugan na ako po ay aatras sa inyong mga hamon o sa hamon sa pagtulong sa kapwa. Bagkus, gumagawa po ako ng pamamaraan kung paano kayo tulungan. Ngayon po ay sinasabi ko na makipag-coordinate po kayo dun sa aking mga tauhan or sila po ang tatawag sa inyo, paki-prepare na lamang po ang inyong mga truck na pagkakargahan po ng inyong mga bigas. Hanggang sa muli po, yung pong mayor ng Mexico, kung may nanonood po rito mga taga-Mexico, pakihabot po kay Mayor Tumang na yung bigas po niya ay pwede na pong pick upin dito sa aking bodega. Ganun na rin po kay Sir Digos Canlas, ako po ay nag-commit din sa inyo ng 5 tonelada na bigas. Kung maaari po, dito na lamang po sa pick upin sa aking bodega. Sapagkat baka po mamaya, ma-violate ko yung tinatawag na enhanced community quarantine at hindi po natin maiwasan. Baka kawawa naman po yung iba nating mamamayan kung ako po yung magkakaroon ng problema. Kasi po, wala pong saysay lahat ng ating ginagawa kung meron tayong binabiolate na saligang batas or meron tayong binabiolate na batas katulad nga po ng enhanced community quarantine. Pero po, ako po hindi magsasawa at tuloy-tuloy na pagtulong katulad nga po nung sinabi ko na tayo'y tutulong hanggang sa kahuli-hulihan. Ulitin ko po, hindi po tayo nagpapalaro ng GCash, hindi po tayo nag-GCash, hindi po tayo yung pong mga comment dito, kung maaari po ay wala po sanang telephone number. Ayan po, Bayan ng Zamboanga City.
sa pangunguna po ng Treskillion at ng Tao Gama, at sa pangunguna ni Guapings Camins Jr. Ito po talaga yung pangalan niya. Guapings Camins Jr. alias Pogi po ng Zamboanga, ng Lunsuran. Sa city proper po ito. 3,000 kaban of price po ang kanyang ipinamigay dyan sa Lunsuran, Zamboanga City with the support of the city government. Mabuhay po kayo. Ang lalaki ng kalembang nito. Aba, yung 3,000 kaban ay hindi po yun biro. Pero nakita nyo po, mga simpleng mamamayan na may pagmamahal sa bayan. At pakiramdaman nyo po, ang pagmamahal po ng ating Panginoon sa atin ay sobra-sobra. Ako po ay ginamit niyang kasangkapan para gisingin ang mga mabubuting tao na natutulog sa ating bayan. Ako po yung ginamit niyang kasangkapan to awake the hero inherent to every man. Lahat po tayo may kanya-kanyang kabayanihan. Ngunit yung iba po hindi lang malaman kung paano nila ilalabas ang kanilang kabayanihan. At ito po ang tamang pagkakataon. Ito rin po ang tamang panahon para gawin natin, ilabas natin yung mga natutulog na kabayanihan sa ating katawan. Sapagkat kung malalampasan ng ating lipunan, ang ating pinagdadaanan, yang mga pangalan po natin ay iuukit sa kasaysayan. Hindi man sa textbook, hindi man sa pader, hindi man nila tayo, pero tayo po yung mga pangalan natin ay iuukit po yan sa puso ng bawat mamamayang Pilipino. At ito pa po, talaga naman pong nakaka-overwhelm yung mga sumasagot ng aking challenge. FLM Vlogger, Idol Francis Leo, Vloggers Group Supporters, nag-humanitarian din po. Sabado. Mabuhay kayo, yung mga maliliit na vlogger, magyayakapan kayo. Sabihan ko rin yung ating mga manonood na suportahan nyo kayo at para kayo lumaki at ang paglaki nyo ay kumita kayo. Yung ating pong mga maliliit na vlogger, suportahan nyo po yan. FLM vloggers po yan. Dapat para lagyan nyo ng FLM. Yan. Pangalan nyo tapos FLM, yung vloggers nyo, para masuportahan po ng ating mga manonood. Ito pong mga vlogger na to ay mga maliliit pa, pero sa kabila ng maliit pa yung kanilang kinikita, ay nagagawa po nilang tumulong. So nagising po, ang sarap pong tumulong sa kapwa eh. Yan po yung totoo. Alam nyo, kapag tumulong kayo ng taos puso, tumulong kayo ng bukal sa puso, yun talagang gusto nyo yung pagtulong nyo, nakaka-addict kung tumulong. Kapag bukal sa puso mo ang pagtulong, hindi mo na problema kung saan mo kukunin yung itutulong. Alam nyo kung bakit? The Lord God will provide. Challenge accepted. FLM Fever. Mr. Ka Jerry and Mr. Divina Salonga family. Food relief para sa mga mamamayan ng Barangay La Purisima, Aliaga, Nueva Ecija. Yung mga nanonood na taga Barangay La Purisima, Aliaga, Nueva Ecija. Si Mr. Ka Jerry and Mrs. Divina Salonga family po. Ayan po, namimigay po ng relief ngayon yan. Diyan sa Barangay La Purisima, Aliaga, Nueva Ecija. Nakita niyo po mga kapatid. Ito pong ating ginawa ay isang matagumpay na hamon. Hamon sa bawat Pilipinong natutulog. Hamon sa bawat bayaning hindi nila alam kung paano nila sisimulan ang kanilang mga kabayanihan. Kung sa ganitong paraan tayo po ay nakatulong sa ating lipunan, nakatulong sa ating mamamayan na isalba ang ating republika sa mga posibleng gulo na magaganap sana, ay salamat po kung ito po ang aming kontribusyon para i-prevent ang ang kaguluhang mangyayari sana. Kayong mga tumanggap sa aking challenge ay kabahagi nito.
kayong tumanggap sa aking challenge ay kabahagi sa kasaysayan natin. Alam niyo po, ang mamamayang Pilipino ay hindi po natin kayang sisihin. So instead na magsisihan po tayo, instead na magbangayan tayo, instead na magpatutsadahan po tayo, bakit hindi po tayo magsama-sama? Bakit hindi po natin ibuhos yung lakas natin para tulungan ang ating inang bayan, ang ating mamamayan? Ganon din ang ating gobyerno. Ako po ay nananawagan sa lahat ng Pilipino dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, na wag na nating salangsangin ang ating gobyerno. Wag na ho nating talakan ang ating gobyerno. Wag na nating sisihin ang ating gobyerno dahil ang gobyerno ginawa naman nila ang nararapat para sa atin. Ang tao po ang pumili sa gobyerno natin. So hayaan po natin na ang tao ang makinabang sa paggogobyerno ng pinili nilang gobyerno. Ang tanging maiaambag na lamang ho natin sa ating gobyerno ngayon ay ang panatilihin ng katahimikan, katiwasayan, iwasan natin ang kaguluhan, sumunod tayo sa pamantayan. Hindi naman po siguro kakulangan sa ating mga kababayan na tayo ay sumunod sa mga pamantayan. Pero may sadyang mga kababayan tayong hindi natin talagang sila'y nahihirapan. Pero yung pong mga kababayan natin na talagang nahihirapan, hindi naman ho sila nagrereklamo. Sila ho'y nagtitiis na lamang at hinihintay yung tulong mula sa ating mga kabayanihan. Ang karamihan ho sa mga kumukuda, sila ho yung may mga pera. Hindi naman ho sila salat sa buhay, kuda ho ng kuda. Kesyo nahihirapan na raw ang taong bayan. Eh kung alam mo pala na nahihirapan ang taong bayan, bakit hindi ka lumabas at sila'y tulungan? Kahit ano ho ang sabihin natin, hindi ho tayo pakikinggan ng mamamayan hanggat wala tayong ginagawa. Tingnan niyo po, sa aking simpleng kapamaraanan, ang mga mamamayan ay natututong makinig sapagkat nakikita po nila na talagang ako po ay gumagawa at patuloy pang gumagawa. Bakit marami pong daldal ng daldal, nagpapamedya pa? Pero hindi sila pinaniniwalaan ng tao. Binabash sila ng tao. Bakit? Kasi ho, wala kayong ginagawa. Kaya po, for God's sake, sana ho sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay mabuhay din sa mga puso natin ang pagiging isang tunay na Pilipino. Mabuhay uli sana natin yung bayanihang Pilipino. Mabuhay ho sana natin yung tinatawag na isang bansa, isang diwa. May napabalitaan ho ako dyan. Minumura ang ating Pangulo. Wala kang karapatan. Unang-una, hindi mo siya binoto, tapos mumurahin mo siya. Wala tayong karapatang murahin ng ama ng bayan. Ang ama ng ating bansa. Aba, kung ako tatay, mumurahin ako ng anak ko, eh baka ihampas ko sa pader yung aking anak. Ako yung ama, mumurahin ako ng anak ko. Ika nga ho sa Batanggenyo. Kung ang inyong anak ay nagliligalig, hawakan sa leeg at ipalo sa sahig, ay siguradong tanggalan ligalig. Ayan ay kasabihan. Kaya hanggat maaari po, wag nating murahin yung ating Pangulo. Pangulo natin yan eh. Iyan ang Pangulo ng Pilipinas. Ang ama ng ating bayan. Iyan lamang po ang aking report of the day. At babalik po ako mamaya siguro mga alas 8 ng gabi. At sana po, panalangin ko, sana ho, paghilumin ng poong may kapal ang ating sugat
ang sugat ng kahapon na dinalan nitong panahon. Sana po magkaisa po tayo. Tulungan po natin ang ating mamamayan, tulungan po natin ang ating gobyerno, kahit sa anong kapamaraanan, kahit sa peace and order po lamang. Iyon po. At ako po ay patuloy pang gagawa. I-review ko lamang po yung ating mga papadalan at tayo po ay magpapadala ng tulong. At may mga nagpapabati po. Siguro mamaya ko na po kayo babatiin. Mayroon ba nagpapabati dyan? Akin na, batiin ko na. Binabati ko yung mga OFW natin dyan sa Toronto, Canada, sa Ontario, Canada, at pati na rin ho dyan sa Quebec. Ganin doon ho yung mga nasa United States, yung mga doctors natin. Binabati ko. At saka yung kaibigan ko isa, si J. Marquevedo, nasa Brazil. Binabati ko, pati na rin yung aking best friend na si Catherine Pucanan, binabati ko. Ano siya ito? Challenge accepted. Sabi po nito, challenge accepted. Johnny Sarmiento, 3 hours ago. Konting halaga lang. Kalahating toneladang bigas po. Ipinadala. Kalahating toneladang bigas galing sa Alberta, Canada. Ay pamamahagi daw po mamayang hapon, Sabado de Gloria, galing kay Johnny Sarmiento. Sino pa? Ito pa po, FLM Fever, FLM Fans Club here in Calgary, Alberta. Salamat Sir Francis Leo sa inyong malasakit. God bless. Galing kay Linda at saka kay Mac Game Yard. Tutulong daw po sila sa kanilang maliit na kapamaraanan. Mac Game Yard. At si Linda, thank you Sir FLM. Your love to our frontliner. You're all in my prayers. Salamat po. Yang inyo pong panalangin ang nagsisilbi kong kalakasan. Mamaya po uli magre-report ako sa inyo at mamaya ko na po babasahin kung anong bayan na po ang kasunod. Pero dito na po sa babayan. Natapos na po tayo sa gawing Pampanga, Region 3. Onward na po tayo sa Region 4, Patulak po. Ayan po. Mabuhay po kayo. Magmahalan po tayo. Uulitin ko po. Lahat ng mga mayayaman na nananawagan ng Luzon, Visayas, Mindanao, gumalaw-galaw na tayo. May gumalaw na sa Cotabato, may gumalaw na sa Sultan Kudarat, may gumalaw na ngayon sa Zamboanga City. Mayayaman, gising. Sa paggising ng Panginoon, hugas na yung ating mga kasalanan. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. I'll see you in my next challenge.